So from EC Electronics, this is a random tutorial number 2. This is for the fingerprint sensor. Itong FPS scanner na ginagamit natin. So they come in different colors. Meron kasing ganito, red yung board, merong blue, merong green, and they are similar actually. So meron kang 6 na wires. So actually this is itong return or repair. Okay, so hindi magamit ng customer and wants to have some proof na kung paano siya gamitin or some tutorial kung paano siya gamitin or some proof na gumagana siya. So accordingly hindi daw gumagana and something like that. So i-explain natin dito first yung wiring. So yung blue at saka red wire, blue kasi is for the ready or enable na yan. So ikakabit mo siya both yung power wire which is yung red wire. Hindi ko nilagyan ng tape ha kasi this is just tutorial to. Sa syempre kung gagawa kayo, just make it lagyan nyo ng tape or mas maganda kung meron kayong boards or sa solder ng mabuti. But anyway, testing lang naman to. So red and blue, ikakabit mo siya sa 5 volts. Okay, nilagay ko sa may red wire ng DuPont. Then yung black is ground, so kakabit mo siya sa ground obviously. And then yung green is yung TX or transmit ng FPS. Okay, makita mo yan lahat sa may datasheet ng Adafruit fingerprint sensor. Yung green is TX, so ikakabit mo siya sa pin na RX pin ng Arduino. Tapos yung RX naman ng printer, printer scanner, fingerprint scanner, is ikakabit mo siya sa TX. Parang baliktad siya. So kung magkipag-communicate kasi in serial communications, ang TX nito ikakabit mo sa RX nito. Tapos yung RX nito ikakabit mo sa TX nito kasi parang two-way communication yan eh. Tama rin naman kasi kung ito yung transmitter niya, nagsisend ng information, dapat ilalagay mo siya sa receiver nito. Okay? Tapos yung receiver nito sa transmitter nito para naman sa the other way around na communication. So ang ginamit ko is download nyo lang yung Adafruit fingerprint na 1.8.5 yung gagamitin ko kasi nandito yung library ko. Adafruit FPS, ma-download mo lang yan siya. Download mo lang Adafruit fingerprint sensor library. So, meron siyang CPP&H dyan. Yan ang, So, punta lang tayo sa example kagad. So, let's say sa enroll tayo. Enroll. Okay. So, you can see sa enroll dito na code. So, makita mo dyan na yung serial na gamit niya is super serial. Ibig sabihin, hindi siya gumagamit ng yung hardware na pins na serial ng Arduino. Gumagawa siya ng software type, which is ginamit niya is 2 and 3. So, ang ibig sabihin nito, ang RX pin is 2, ang TX pin ng Arduino is 3. Kaya yung 2 dito, RX, yung 3 is TX. So, yun yung ginamit ko for the wiring. So, yun lang. Actually, wala akong gagawin dito. I-upload ko lang ito. Okay. So, ito yung naging issue so far kasi may bago kasi yung mga FPS ngayon. Kung mapapansin mo, kapag i-turn on mo siya, hindi pa rin siya iilaw. Kasi nasanay siguro tayo sa mga old fingerprint sensor, yung kulay red pa yung ilaw niya dito. Kulay red pa yung LED niya dyan. Na kapag i-power mo yung Arduino, iilaw siya kagad. So, hindi, ganun. Kasi yung bagong, upload na natin, Arduino Uno. Okay, COM4, upload natin. Yung sample video, sample code. So, makita mo dyan kung magdone uploading na to. Sabihin, okay na. Yan. So, this is yung enroll na code. So, enroll muna tayo ng fingerprint. So, pansin mo, naka-off siya kasi hindi pa siya ready to read. Okay. So, ang nakalagay kasi dito, pag mag-enroll ka sa sample code na to, sabi siya sa'yo na mag-input ka daw, please type ID number from 1 to 127 kasi accordingly, 127 lang yung maximum na kaya nito. So, yun. So, hindi siya mag-iilaw kasi hindi pa siya ready mag-read. Kung maglalagay ka ng, kung ready to read na siya, let's say, maglalagay ko ng number 5. Okay, register ko yung, itong daliri ko as number 5. So, pag-enter ko niyan, makita mo, magka-countdown na siya, waiting for valid. Makita mo, iilaw na siya. So, ganun po yung mga fingerprint na bago. Kaya meron din siyang blue wire na ginagamit. That is for the enable. So, if that's the case, kailangan ko nang i-register yung kamay ko. Okay, this is for the enrollment. So, ilalagay ko siya dyan. Yan, mag-off siya. Yan. Image taken, image converted, remove, tapos place same finger again for the confirmation. Lalagay ko ulit, same angle. Yan. So, yun, i-ano ko muna.
Itanggalin ko yung auto scroll kasi nandun yung message sa taas eh. So, stored, waiting for valid finger, stored na siya, stored. Okay. Ibig sabihin, tapos na store mo na yung number 5. So, this is for enrollment. So, kayo na yung bahala, no? Kasi kung gagawa kayo ng machine, dapat yung enrollment yun, hindi na kailangan ng computer. So, I have a separate video kung saan, ito yung technique ko sa enrollment, is nilalagay ko yung mga numbers, incrementing lang, mag-start sa number 1, number 2, number 3. Tapos, sinisave ko siya sa EEPROM. Ibig sabihin, kapag natapos ng, mayroon nang gumamit ng, let's say, number 5, number 6 na yung next niyang i-register. Okay. So, yung kamay ko na to, na naka-register na siya in this way na number 5. Okay. So, next is, tayo sa another sample code dun sa kanyang library, Adafruit FPS. Okay, Adafruit FPS na folder. Meron ditong fingerprint. So, yan yung parang operation niya. So, syempre, hindi ko na ipapakita dito paano gumawa ng device. But I have a sample video ng device na gumagamit nito. So, automatic yung kanyang pag-enroll. Automatic din yung operation. Nilalagyan ko lang siya ng switch sa machine. So, pag i-switch mo yun, magiging enrollment phase siya or enrollment procedure. Nag-enroll tayo ng mga kamay natin. And ito naman yung operation, kumbaga. Yung my fingerprint na sample code. So, sa my fingerprint, pansin mo yung nasa loop niya, get fingerprint ID easy, para as a ano na lang sa inyo, para maging easier na lang, diretso na ako doon. So, kung pansin nyo dito, meron kang nilagyan ko ng mga message dito. Okay, ibig sabihin ito kasi yung part na magkaroon siya ng match. Ibig sabihin, dyan nakalagay found a match. So, pwede kang maglagay dito. You can now do something here like energize a relay or something. Okay, pwede kang maglagay ng kung ano-ano yung gusto mong gawin dito. Pwede kang, let's say, kung meron kang, yung machine mo is merong kapag after niya mag-open ng relay, mag-text pa siya. So, pwede mong lagyan dito sa may baba niya yung command para mag-send ng message, mag-send ng SMS. Okay. Pwede mong ilagay dito yung command para mag-energize ng relay. Let's say, meron kang bubuksan mo yung pinto or mag-off ka ng solenoid or anything na gusto mong gawin. So, dito mo lang gagawin. Actually, kinuha ko lang yan sa may sample code. Tapos, puntahan mo lang yung part na itong found a match na part, yung get fingerprint ID easy. Okay. So, actually, yan yung nakalagay sa loop. Okay. So, yan, nilagyan ko siya. So, lagyan na ng serial print serial print line. Copy ko to. Then, okay. Oops, na-copy ko siya. Copy lang. Yan, sige. Okay, yan. Para at least makita natin na pwede mo siyang dagdagan dito. Anything you want. So, upload ko to. Okay, yan siya, nag-start siya mag-upload. So, tayo natin uploading, done uploading. Okay. So, kung pansin nyo, ganyan siya kapag operation mode, may blink-blink siya. That means, always siya ready mag-read ng fingerprint. So, yan. So, waiting for valid finger. Sensor contains only 2 templates. Dalawa lang yung na-register ko, which is number 1 and number 5. Okay. Yung in-enroll ko. So, pag lalagay ako ng, let's say, ito. Yan. Walang nangyari. Pansin mo, walang message, walang anything. Okay. Kasi hindi siya naka-found ng match. Ito kasi yung register ko eh. So, yan. Makita mo. Found match ID number 5 with confidence level of 403. Ibig sabihin, sobrang taas. So, tada, you can now do something like here in the Energize Relay. It will display FPS ID. So, if you're using this for biometric purposes, you can link the FPS ID sa database to correlate. Let's say, yung FPS ID dun sa database ninyo, lalagyan nyo ng name, cellphone number, blah, 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 mga ganun. So, you can now correlate na yung kamay na to, let's say, ilalagay mo siya sa as number 5, tapos lalagay ko sa database na yung number 5 is pangalan ko, yung cellphone number ko, mga ganun, cellphone number ng nanay ko kung sakaling student. So that's just, it's actually very easy to use fingerprint sensor. And may mga tricks and trades din naman ito. Usually kapag sa Arduino kasi na programming, kailangan mo lang ng konting knowledge sa C language. So may mga sample video ko na gumagamit din ako ng fingerprint sensor sa projects like, okay,
paano mo i-automate yung enrollment. Kasi syempre, yung enrollment, di ba napansin mo kanina sa first part ng video, kailangan mo ng computer. So, pangit naman yung machine mo is kailangan may dalang computer yung operator. So, pwede mo yan siyang gawin parang automatic na lang. No? Kasi di ba nag-input ka lang naman ng number doon kung saan mo i-register yung kamay. So, another tip, okay, kasi random tutorial ito. Another tip naman sa Arduino na Adafruit na fingerprint sensor is, kung mapapansin mo, meron ditong show fingerprint templates. Okay? So, ano ba yung ginagawa ng fingerprint template? So, ito yung, kung sa digital signal processing na subject ninyo, ito yung tinatawag nating feature extraction. Okay? So, ang ginagawa lang naman ito is, kung meron kang nilagay na kamay, gagawin niya sa yung template. Okay? Isusulat niya sa iyo as template. So, ano-ano ba yung mga sinasabi natin? Kukunin mo yung template or yung finger na ano. Okay, ayan, nakalagay siya. Fingerprint template extractor. Ini-extract niya lang or kumukuha lang siya ng features ng kamay. So, ito yung mga i-explain na i-off ko muna para hindi tayo maliban. Ito yung mga difference ng mga RFID, QR code, at saka itong fingerprint. Sa fingerprint kasi, kapag i-register mo siyang pag ganyan, kukunin niya yung template nito. Scan niya yan, tapos gagawin niya yung sa yung template as hex digits yan, no? Hex means yung parang number ba na sa hexadecimal. Then, ang pangit kasi, ang iba kasi, or ang complicated kasi sa biometrics is kapag na-bend mo lang siya ng konti, di ba? Let's say nakaganyan ka, nag-register, tapos na-bend mo lang ng konting-konti lang talaga ganyan. Yung hex numbers, hex decimals na yan, magbabago siya. It will be, hindi naman ganun ka layo, pero magiging hindi siya exact yung number na nakukuha mo. So, ang mangyari niyan is, ang kailangan mong makuha is, number 1, ito, which is yung extraction ng features, fingerprint template extractor, which is kukunin mo yung hex numbers ng kamay mo. Number 2 is feature classification or feature matching. Kailangan mong i-match or makuha mo yung algorithm kung paano minamatch nitong sensor na to yung mga fingerprint na features na nag-extract nila, yung mga hexadecimal yan. Kasi kung mapapansin mo, every time kang magsuswipe ng kamay mo dito, yung number na nakukuha mo, paiba-iba. Although they are similar, pero paiba-iba. So, how does this sensor, paano niya ginagawa yung feature matching? Okay? Kung paano niya ginagawa yung pagmamatch niya na this is the same with this feature na nakuha natin or na-enroll natin kanina. That is not, hindi siya open source. So, yun yung problem ng fingerprint sensor. So, kung meron man na nakadetect or nakagawa na nito, I'm very much interested kasi hindi mo na, kasi diba mapapansin mo kanina sa enrollment, nakalagay siya 1 to 127. 127 lang po yung kaya niyang i-save na kamay or na templates or fingerprint templates. So, konti yun. Kung gusto mong ilagay siya sa buong school or kahit sa klase lang, so, minsan mga kailangan mong gawing attendance system ng buong faculty. So, syempre, madami yan sila. 300 plus, 500 plus. So, hindi na siya pwede. So, what you do is, kunin mo itong code na to, show fingerprint templates. Tapos, ito yung ilalagay mo dun sa database. Pero, just make sure na kaya mo rin siyang i-match. Kasi dalawa yung steps niya. Feature extraction, tsaka feature matching or feature classification. So, ang kailangan mo first gawin is yung number 2, which is paano niya ginagawa. Actually, kung makuha ko na yung paano yung algorithm ko, paano siya nagma-match ng mga features, gusto ko siyang kunin din. I-video ko lang ulit, gawin kong part 2 nitong tutorial ng FPS. But for that, for simple projects, no, yun kasi kapag gusto mong gumawa ng malaking database. For simple projects like end-to-end exit system, mga ganyan-ganyan, okay? Let's say, like yung faculty room daw, lalagyan ng fingerprint, ganun-ganun. So, meron tayong simple sample video nun. Wala siyang code kasi hindi naman free. Anyways, ang teaching kasi dapat, meron ding ginagawa yung natututo. So, paano tayo maggagawa ng ganun? Simple lang, yung sa may enrollment, maglalagay ka, ang hint ko is maglalagay ka ng EEPROM para automated na siya. Hindi mo na kailangan mag-input ng number doon sa may
sa may serial monitor. Number 2, yung kanina, yung sa automation, yung last na code na pinakita ko, yung fingerprint.ino or ino, kasi Arduino ito eh. Yun yung gagawin no. Dun sa may part lang na yung found a match na sa baba, dun nyo ilalagay yung mga automation kung bubuksan nyo ba yung solenoid, activate yung relay, magbe-message ng magde-text sa nanay, mga ganyan. So, yun yung mga ano natin, or mag-text sa kung sino man yung authority. Then, thank you for watching.